Panganib 1, ang pagiging padalos-dalos na hindi natatapos sa tattoo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga babaeng may tattoo ay kadalasang may mas mataas na antas na impulsivity o pagiging padalos-dalos. Sa unang tingin, parang masaya ito, ibig sabihin, siya ay spontaneous, adventurous, at exciting. Sa simula, ito ang class na enerhiya na malakas makahila sa mga lalaki. Siya ang babaeng biglang yayayang mag-road trip, uminom na shots sa 10 oras ng gabi, tumatawa sa mga patakaran at ginagawang roller coaster ang buhay. Pero narito ang totoo, ang impulsivity ay hindi na nanatiling masaya magpakailanman. Unti-unti itong tumatagos sa lahat ng bahagi ng relasyon. Ang parehong thrill-seeking energy na nagudyok sa kanya na magpatattoo ay maaaring maging dahilan ng padalos-dalos na paggastos, matitinding pagtatalo, at minsan, pagtataksil kapag may tukso. Isipin mo, ang tattoo ay isang permanenteng desisyon na madalas ginagawa sa pansamantalang emosyon, isang breakup, isang gabing lasing, isang bakso ng damdamin. At madalas, ganito rin niya hinaharap ang relasyon, gayon muna, bahala na bukas. Hindi lahat ng babaeng may tattoo ay pabigla-bigla, pero sa estatistika, mas mataas ang sansa na may issue siya sa self-control. Mahalaga ito dahil ang relasyon ay nangangailangan ng pesensya, disiplina, at kakayahang maghintay. Kung masyado siyang nakaangkla sa gawin kung anong masarap ngayon, darating ang panahon na ikaw ang magbabayad ng presyo. Sa una, it's sitting. Pero kapag nawala ang kilig, ang impulsivity ay nagiging instability. At ang instability ang pumapatay sa relasyon. Panganib 2, ang nakatagong ugnayan ng tattoo at mga mental health struggles. Dito nagiging mas mabigat. Ipinapakita ng maraming clinical studies na ang mga babaeng may maraming tattoo ay mas mataas ang correlation sa anxiety, depression, at nakaraang self-harm. Para sa marami, hindi lang dekorasyon ang tattoo, ito'y coping mechanism. Mga marka ng trauma. Mga simbolo ng sakit. Paraan para muling maramdaman ang control sa isang nakaraan na minsan ay wala silang laban. Sa ibabaw, parang poetic, isang tattoo na ibon pagkatapos na heartbreak, isang quote tungkol sa lakas pagkatapos ng pagkawala. Pero kapag hindi pa talaga magaling ang sugat na nagtulak doon, hindi lang siya ang makakarelasyon mo, pati ang sakit niya. At ang sakit, hindi yan tahimik. Lalabas ito bilang mood swings, bigla ang paglayo, emosyonal na kaguluhan. Isang araw pun siya ng lambing, kinabukasan parang may peder sa pagitan nyo. Hindi nito ibig sabihing masama siyang tao lang siya. Pero bilang lalaki, kailangan mong tanungin ang sarili mo, handa ka bang buhatin ang bigat na yon? Maraming lalaki ang napagkakamalang, tunay na pag-ibig, ang intensity. Nakikita nila ang passion, ang edge, ang darkness, at inisip nilang ito ay lalim. Pero hindi pareho ang intensity at stability. Kung ang mga tattoo niya ay mapanasakit na hindi pa niya kayang harapin, mararamdaman mo rin yon balang araw. Kaya kapag nakakita ka ng ink, itanong mo, sining ba ito o baluti? At kung baluti nga, laban pa ba siya sa sarili niya? Panganib 3, ang walang katapusang paghahanap ng atensyon. Maging totoo tayo, ang tattoo ay para makita. Ito ay isang visual statement. Tingnan mo ako. Maraming babae ang nagsasabing ginagawa nila ito para sa sarili at minsan totoo yon. Pero ipinapakita ng pananaliksik na malakas ang ugnayan ng tattoo sa narcissism at attention-seeking traits. Kung ang self-worth niya ay nakaangkla sa atensyon na iba, hinding-hindi sapat ang sayo lang. Kakailanganin niya ng likes sa Instagram, tingin ng mga lalaki sa bar, papuri ng mga estranghero. Kapag humina ang pagbibigay mo ng atensyon, hahanap siya sa ibang lugar. Madalas silang gumagawa ng subtle chows, magpo-post ng seductive pictures online pero sasabihing confidence lang to, o makikipaglandian ng konti sa harap mo at sasabihing insecure ka lang. Pero sa totoo, iyon ang gasolina ng validation na hinahanap niya. Sa simula, nakakatuwa ito, lahat ng mata nakatingin sa kanya at ikaw ang lalaki sa tabi niya. Pero habang tumatagal, nagiging lason ito. Sapagkat ang attention-seeking ay madalas humahantong sa tukso. At kapag pinagsama mo ang tukso at impulsivity, delikado ang halo. Kaya kapag nakita mo ang ink, itanong mo, self-expression ba ito o advertisement? Dahil kung advertisement, hindi kailanman ikaw lang ang magiging audience niya. Panganib 4, sexual na pagiging mapanganib na nakatago sa likod ng tinta. Isa sa mga pinakamatibay na natuklasan sa larangan ng sociology at psychology ay ang ugnayan ng tattoo at risky sexual behavior. Hindi ito panghuhusga, istatistika ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas mataas ang bilang ng sexual partners at pagiging bukas sa casual encounters ng mga babaeng may tattoo kumpara sa mga wala. Bakit? Dahil madalas, ang tattoo ay marker ng sensation-seeking, paghahanap ng thrill, novelty, at paglabag sa mga patakaran ng lipunan. Panganib 4, karugtong. Ang pagnanasa sa thrill ay hindi lang natatapos sa balat. Kadalasan, umaabot ito sa larangan ng sexualidad. Ito ang double-edged sword.
Sa isang banda, nagiging magnetic siya, adventurous, passionate, at apoy sa kama. Pero sa kabilang banda, may kapalit ito. Mas mataas ang posibilidad na nahihirapan siyang manatili sa isang matatag na monogamous na relasyon. Kapag nagsimulang maging normal o routine ang relasyon, maaaring hanapin niya muli ang thrill sa labas. Maliwanag ang psikolohiya rito. Madalas na senyales na mas mataas na openness to risk ang tattoo. At kung ang hanap mo ay katatagan, kailangan mo maintindihan kung ano ang pinapasok mo. Dahil ang pagnanasa ng walang disiplina ay mabilis sumiklab at mabilis ding maging abo. Panganib 5. Aggression at gulo sa relasyon. Isa pang nakakagulat na ugnayan sa personality research ay ang mas mataas na aggression scores ng mga babaeng may tattoo. Hindi ito nangangahulugang marahas sila, ngunit mas mataas ang posibilidad na sila'y palaban, madaling uminit ang ulo, at ayaw padiktahan. Sa relasyon, lumalabas ito bilang madalas na pag-away, mainit na sagutan, at tendency na palalayin ang sitwasyon kaysa ayusin. Sa simula, parang nakaka-excite, isang babaeng hindi nagpapaapi, malakas ang loob, lumalaban. Pero habang tumatagal, ang apoy ay nagiging gulo. Ang simpleng di pagkakaunawaan ay nagiging labanan. Nasusubok ang boundaries. Nawawala ang respeto. Psychologically, malapit ang aggression sa pangangailangan ng dominasyon. Ang tattoo ay maaari ring simbolo ng rebellion at defiance, isang palatandaan ng babaeng hindi natatakot lumabag sa mga alituntunin. Kaakit-akit ito sa simula, pero sa pagdaan ng panahon, nakakaubos ito ng enerhiya. Dahil ang pag-ibig ay hindi nabubuhay sa isang digmaan na walang katapusan. Panganib 6, mga tattoo bilang simbolo ng trauma at hindi pa gumagaling na sugat. Ito ang pinakamadilim sa lahat ng panganib. Ipinapakita ng clinical psychology na maraming tattoo, lalo na kung marami, ay may ugnayan sa trauma, abuso, at self-destructive behavior. Para sa maraming babae, hindi lang ito dekorasyon. Ito ay mga sugat na naisulat sa tinta. Sa ibabaw, poetic ito. Isang rosas pagkatapos na heartbreak, isang phoenix pagkatapos ng pagkatalo, isang quote tungkol sa lakas matapos masaktan. Pero tandaan mo, kung hindi pa gumagaling ang mga sugat na iyon, ang tattoo ay hindi closure. Camouflage ito. At ang camouflage ay hindi nagtatanggal ng sakit. Itinatago lang ito hanggang sa muling sumabog sa anyo ng mood swings, attachment issues, o self-sabotage. Maaaring ma-inlove ka sa kanyang resilience, sa kanyang apoy, sa kanyang tapang. Pero darating ang panahon na dala mo na rin ang mga multo niya. At tandaan mo, hindi mo siya maliligtas mula sa sugat na siya lang ang makakapagpagaling. Kaya kapag nakita mo ang tattoo, tanungin mo, sining ba ito o baluti? At kung baluti nga, handa ka bang mabahiran ng mga peklat ng digmaang iyon? Panganib 7, isang habang buhay na pagnanasa sa atensyon. Ang tattoo ay isang visual statement. Idinisenyo itong makita, mapansin at mapag-usapan. At kahit sabihin na marami na para sa sarili ko lang to, hindi nagsisinungaling ang psikolohiya. Malakas ang ugnayan ng tattoo sa mas mataas na antas ng narcissism at attention-seeking behavior. Sa simula at sitting ito, kasama mo ang babaeng kinatitig ng lahat. Binabati siya ng mga estranghero. Nagiging sentro siya ng atensyon at ikaw ang lalaking nasa tabi niya. Pero habang tumatagal, hindi ito humihina. Lalong lumalakas. Magpo-post siya na mas revealing na mga larawan, manghihingi na mas maraming papuri, hahanap ng validation online. Dahil ang atensyon ang gasolina niya. At ang masakit na katotohanan? Baka hindi kailanman sapat ang atensyon mo. Ang tattoo ay parang permanenteng billboard, nag-anyaya ng tingin, ng papuri, ng tukso. Ang bagay na kinahumalingan na madla sa simula ay maaaring siyang makapagpahina sa lalaki sa dulo. Dahil ang pagnanais na pansin ay hindi lang humihinto sa paghanga, madalas ito ang pintuan ng pagtataksil. Kaya tandaan, kapag nakipag-date ka sa babaeng may tattoo, hindi lang siya ang karelasyon mo. Kasama rin ang audience niya. Panganib 8, isang rebellion laban sa katatagan. Isa sa pinakamalakas na pattern sa psikolohiya ng mga taong may tattoo ay non-conformity, ang pagtangging sumunod sa tradisyonal na pamantayan. Sa simula, nakakaakit ito. Siya ay matapang, palaban, walang takot. Pero sa relasyon, madalas itong lumalabas bilang pagtanggi sa commitment, sa compromise, sa structure na kailangan para sa isang matibay na pag-ibig. Para sa kanya, ang mga patakaran at routine ay parang kulungan. Mas gusto niya ang disruption kaysa stability. At ipinapakita ng mga pag-aral na mas mataas ang scores ng mga tattooed women sa deviance at antisocial behavior. Hindi ito nangangahulugang criminal siya, pero malamang na psychologically, mas gusto niyang itulak ang mga limitasyon. Kaakit-akit ito habang ikaw ay nahuhulog sa kanyang whirlwind. Pero kapag nawala ang kilig, mararamdaman mo ang bigat ng presyo. Panganib 9, ang anino ng pagsisisi. Ang rebellion ay hindi lang laban sa lipunan, umaabot ito hanggang sa intimidad.
Ang isang babaeng nagpatato bilang pahayag ng kalayaan ay maaring hindi kailanman makontento sa mga alituntunin na isang pangmatagalang relasyon. At kapag sinubukan mong patatagin siya, madalas ang kalaban mo ay mismong likas niyang pagkatao. Narito ang hindi komportableng katotohanan. Ipinapakita ng mga pag-aral na mas madalas magsisi sa tattoo ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Sa simula, ang tinta ay parang kapangyarihan, sexy, malaya, mabangis. Pero paglipas ng mga taon, nagiging simbolo ito ng maling desisyon, mga panahong gustong kalimutan, o mga yugto ng buhay na ayaw ng maalala. At dito nagiging delikado para sa iyo. Kung nagsisisi siya sa mga tattoo niya, malaki rin ang posibilidad na magsisi siya sa iba pang desisyon, kabilang ang pagpili niya ng lalaki. Ang ganitong uri ng pagsisisi ay madalas nagbubunga ng kaguluhan, pagkabagot, at pakiramdam na may mas mabuti pa diyan. Ang regret sa tattoo ay palatandaan din ng kawalan ng foresight, kakulangan sa pag-isip ng pangmatagalan. Kung hindi niya napag-isipan ang tinta na mananatili habang buhay, paano pa kaya ang isang pangmatagalang relasyon? Makikita mo ito sa mga malilit na bagay. Madalas siyang magbago ng isip, questionin ang sarili, at baguhin ang sarili niyang kasaysayan. Ang dating ipinagmamalaki niya, unti-unting nagiging lihim niyang ikinahihiya. At ang hiya na yan ay hindi natatago, pumapasok ito sa relasyon. Kaya kapag nakipagrelasyon ka sa babaeng may tattoo, tandaan mo, hindi lang tinta ang kasama mo. Kasama mo rin ang bigat ng kanyang pagsisisi. At ang pagsisisi, lason, yan sa pangmatagalang pag-ibig. Panganib 10, mas mataas na posibilidad ng diborsyo. Ayon sa mga pag-aral sa sosyolohiya, mas mataas ang tsansa ng mga babaeng may tattoo na makaranas ng diborsyo o paghihiwalay kumpara sa mga babaeng wala nito. Bakit? Dahil ang mga katangiang kadalasang kaakibat ng tattoo, impulsivity, risk-taking, non-conformity ay kabaliktaran ng mga katangiang kailangan para sa isang pangmatagalang kasal, pasensya, disiplina, at sakripisyo. Sa simula, nakakaakit ang rebelde niyang enerhiya, mapusok, maalab, walang takot. Pero kapag dumating na ang responsibilidad ng tunay na relasyon, pera, anak, sakripisyo, katatagan, kadalasan, naglalaban ang isip niya. Para sa isang taong nakasanayang mabuhay ng malaya, ang mga responsibilidad ng pamilya ay maaaring maramdaman na parang kulungan. Dagdag pa rito, kung may hunger siya para sa atensyon, darating ang punto na monogamy ay parang tanikala. Hindi nawawala ang ganitong uhaw sa novelty dahil lang nakasal kayo, madalas, lalo pa itong lumalakas kapag dumating ang routine. Ang tattoo mismo ay hindi direktang sanhi ng diborsyo, pero maaari itong maging marker ng mga ugaling nagpapataas ng panganib. At kung hindi mo ito pansinin, maaari kang mabigla kung kaanong ang apoy na minsan napasiklab ng pag-ibig ninyo ay sharing sisira sa buhay mo pagdating na araw. Panganib 11, walang katapusang drama. Ito na ang huling panganib, at marahil ang pinakamapanganib sa lahat. Ipinapakita ng mga pag-aral na mas mataas ang posibilidad ng mga babaeng may tattoo na mamuhay sa mga siklo ng kaguluhan at drama. Kadalasan, kakibat ng tattoo ang sensation-seeking, aggression, at emotional volatility. Kapag pinagsama mo ang mga ito, makakakuha ka ng taong nabubuhay sa bagyo. Para sa kanya, ang kapayapaan ay nakakabagot. Ang katahimikan ay parang kamatayan. Pero ang drama, iyon ang nagpaparamdam sa kanya na buhay siya. Sa simula, nakakabighani ito. Para kang hinihigop sa whirlwind na matinding damdamin. Alang tigil ang pagte-text, mga halik na parang huling pagkakataon, mga away na parang katapusan ng mundo. Pero habang tumatagal, mapapagod ka. Mabubuhay ka sa eggshells. Laging nangangapa kung gigising ka ba sa lambing o galit. Ang drama ang nagiging glue ng relasyon, away, selos, luha, halik, sigaw, tapos makeup sets. Isang roller coaster na unti-unting kumakain sa kaluluwa mo. At ang pinakamasakit, kapag mas sinusubukan mong ayusin ang bagyo, mas lalo niya itong pinapalakas. Dahil para sa kanya, ang drama ay hindi dysfunction. Ito ang oxygen. Ang tattoo ay hindi automatikong patunay ng ganitong ugali. Pero kapag sinabayan ito ng impulsivity, trauma, attention-seeking at aggression, lumilitaw ang malinaw na pattern. Hindi lang siya nagtataglay ng tinta sa balat, may dala siyang bagyong nakaukit sa kanyang dugo. Ang pangwakas na linya. Ito ang 11 panganib ng pakikipagrelasyon sa babaeng may tattoo, mga pattern na suportado ng pananaliksik at psikolohiya. Impulsivity. Mental health struggles. Attention-seeking. Risky sexual behavior. Aggression. Trauma, rebellion, regret, mas mataas na divorce rate. Walang katapusang drama. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng babaeng may tattoo ay toxic. May mga eksepsyon palagi. Pero ang psikolohiya ay hindi tungkol sa ilang eksepsyon, ito'y tungkol sa mga pattern. At ang mga pattern na ito ay hindi maaaring baliwalain. Ang tattoo ay hindi lang sining.
Isa itong signal. Sinasabi nito ang kwento ng risk-taking, instability, at pagnanasang maaaring lumampas sa limitasyon ng relasyon. Ang tinta ay maaaring maganda sa mata, pero sa ilalim nito, maaaring may impulsivity, sakit, o self-destruction. Hindi nasusunog ang mga lalaki dahil itinago ng babae kung sino siya. Nasusunog sila dahil pinili nilang huwag pansinin ang mga palatandaang nasa harap na ng kanilang mga mata. Kaya sa susunod na maakit ka sa isang babaeng may tattoo, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong harapin ang ibig sabihin ng mga tattoo niya? O baka napagkakamalan mo lang ang rebellion bilang compatibility? Panganib 1, ang pagiging padalos-dalos na hindi natatapos sa tattoo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga babaeng may tattoo ay kadalasang may mas mataas na antas na impulsivity o pagiging padalos-dalos. Sa unang tingin, parang masaya ito, ibig sabihin, siya'y spontaneous, adventurous, at exciting. Sa simula, ito ang class na enerhiya na malakas makahila sa mga lalaki. Siya ang babaeng biglang yayayang mag-road trip, uminom na shots sa 10 oras ng gabi, tumatawa sa mga patakaran at ginagawang roller coaster ang buhay. Pero narito ang totoo, ang impulsivity ay hindi nananatiling masaya magpakailanman. Anti-unti itong tumatagos sa lahat ng bahagi ng relasyon. Ang parehong thrill-seeking energy na nagudyok sa kanya na magpatattoo ay maaaring maging dahilan ng padalos-dalos na paggastos, matitinding pagtatalo, at minsan, pagtataksil kapag may tukso. Isipin mo, ang tattoo ay isang permanenteng desisyon na madalas ginagawa sa pansamantalang emosyon, isang breakup, isang gabing lasing, isang bakso ng damdamin. At madalas, ganito rin niya hinaharap ang relasyon, gayon muna, bahala na bukas. Hindi lahat ng babaeng may tattoo ay pabigla-bigla, pero sa istatistika, mas mataas ang sansa na may issue siya sa self-control. Mahalaga ito dahil ang relasyon ay nangangailangan ng pasensya, disiplina, at kakayahang maghintay. Kung masyado siyang nakaangkla sa gawin kung anong masarap ngayon, darating ang panahon na ikaw ang magbabayad ng presyo. Sa una, it's sitting. Pero kapag nawala ang kilig, ang impulsivity ay nagiging instability. At ang instability ang pumapatay sa relasyon. Panganib 2, ang nakatagong ugnayan ng tattoo at mga mental health struggles. Dito nagiging mas mabigat. Ipinapakita ng maraming clinical studies na ang mga babaeng may maraming tattoo ay mas mataas ang correlation sa anxiety, depression, at nakaraang self-harm. Para sa marami, hindi lang dekorasyon ang tattoo, ito'y coping mechanism. Mga marka ng trauma, mga simbolo ng sakit. Paraan para muling maramdaman ang control sa isang nakaraan na minsan ay wala silang laban. Sa ibabaw, parang poetic, isang tattoo na ibon pagkatapos na heartbreak, isang quote tungkol sa lakas pagkatapos ng pagkawala. Pero kapag hindi pa talaga magaling ang sugat na nagtulak doon, hindi lang siya ang makakarelasyon mo, pati ang sakit niya. At ang sakit, hindi yan tahimik. Lalabas ito bilang mood swings, biglaang paglayo, emosyonal na kaguluhan. Isang araw pun siya ng lambing, kinabukasan parang may peder sa pagitan nyo. Hindi nito ibig sabihing masama siyang tao lang siya. Pero bilang lalaki, kailangan mong tanungin ang sarili mo, handa ka bang buhatin ang bigat na yon? Maraming lalaki ang napagkakamalang, tunay na pag-ibig ang intensity. Nakikita nila ang passion, ang edge, ang darkness, at inisip nilang ito ay lalim. Pero hindi pareho ang intensity at stability. Kung ang mga tattoo niya ay mapanasakit na hindi pa niya kayang harapin, mararamdaman mo rin yon balang araw. Kaya kapag nakakita ka ng ink, itanong mo, sining ba ito o baluti? At kung baluti nga, laban pa ba siya sa sarili niya? Panganib 3, ang walang katapusang paghahanap ng atensyon. Maging totoo tayo, ang tattoo ay para makita. Ito ay isang visual statement. Tingnan mo ako. Maraming babae ang nagsasabing ginagawa nila ito para sa sarili at minsan totoo yon. Pero ipinapakita ng pananaliksik na malakas ang ugnayan ng tattoo sa narcissism at attention-seeking traits. Kung ang self-worth niya ay nakaangkla sa atensyon na iba, hinding-hindi sapat ang sayo lang. Kakailanganin niya ng likes sa Instagram, tingin ng mga lalaki sa bar, papuri ng mga estranghero. Kapag humina ang pagbibigay mo ng atensyon, hahanap siya sa ibang lugar. Madalas silang gumagawa ng subtle chows, magpo-post ng seductive pictures online pero sasabihin confidence lang to, o makikipaglandian ng konti sa harap mo at sasabihin insecure ka lang. Pero sa totoo, iyon ang gasolina ng validation na hinahanap niya. Sa simula, nakakatuwa ito, lahat ng mata nakatingin sa kanya at ikaw ang lalaki sa tabi niya. Pero habang tumatagal, nagiging lason ito. Sapagkat ang attention-seeking ay madalas humahantong sa tukso. At kapag pinagsama mo ang tukso at impulsivity, delikado ang halo. Kaya kapag nakita mo ang ink, itanong mo, self-expression ba ito o advertisement? Dahil kung advertisement, hindi kailanman ikaw lang ang magiging audience niya. Panganib 4, sexual na pagiging mapanganib na nakatago sa likod ng tinta.
Isa sa mga pinakamatibay na natuklasan sa larangan ng sociology at psychology ay ang ugnayan ng tattoo at risky sexual behavior. Hindi ito panghuhusga, istatistika ito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas mataas ang bilang ng sexual partners at pagiging bukas sa casual encounters ng mga babaeng may tattoo kumpara sa mga wala. Bakit? Dahil madalas, ang tattoo ay marker ng sensation-seeking, paghahanap ng thrill, novelty, at paglabag sa mga patakaran ng lipunan. Panganib 4, karugtong. Ang pagnanasa sa thrill ay hindi lang natatapos sa balat. Kadalasan, umaabot ito sa larangan ng sexualidad. Ito ang double-edged sword. Sa isang banda, nagiging magnetic siya, adventurous, passionate, at apoy sa kama. Pero sa kabilang banda, may kapalit ito. Mas mataas ang posibilidad na nahihirapan siyang manatili sa isang matatag na monogamous na relasyon. Kapag nagsimulang maging normal o routine ang relasyon, maaaring hanapin niya muli ang thrill sa labas. Maliwanag ang psikolohiya rito. Madalas na senyales na mas mataas na openness to risk ang tattoo. At kung ang hanap mo ay katatagan, kailangan mo maintindihan kung ano ang pinapasok mo. Dahil ang pagnanasa ng walang disiplina ay mabilis sumiklab at mabilis ding maging abo. Panganib 5, aggression at gulo sa relasyon. Isa pang nakakagulat na ugnayan sa personality research ay ang mas mataas na aggression scores ng mga babaeng may tattoo. Hindi ito nangangahulugang marahas sila, ngunit mas mataas ang posibilidad na sila'y palaban, madaling uminit ang ulo, at ayaw padiktahan. Sa relasyon, lumalabas ito bilang madalas na pag-away, mainit na sagutan, at tendency na palalayin ang sitwasyon kaysa ayusin. Sa simula, parang nakaka-excite, isang babaeng hindi nagpapaapi, malakas ang loob, lumalaban. Pero habang tumatagal, ang apoy ay nagiging gulo. Ang simpleng di pagkakaunawaan ay nagiging labanan. Nasusubok ang boundaries. Nawawala ang respeto. Psychologically, malapit ang aggression sa pangangailangan ng dominasyon. Ang tattoo ay maaari ring simbolo ng rebellion at defiance, isang palatandaan ng babaeng hindi natatakot lumabag sa mga alituntunin. Kaakit-akit ito sa simula, pero sa pagdaan ng panahon, nakakaubos ito ng enerhiya. Dahil ang pag-ibig ay hindi nabubuhay sa isang digmaan na walang katapusan. Panganib 6, mga tattoo bilang simbolo ng trauma at hindi pa gumagaling na sugat. Ito ang pinakamadilim sa lahat ng panganib. Ipinapakita ng clinical psychology na maraming tattoo, lalo na kung marami, ay may ugnayan sa trauma, abuso, at self-destructive behavior. Para sa maraming babae, hindi lang ito dekorasyon. Ito ay mga sugat na naisulat sa tinta. Sa ibabaw, poetic ito. Isang rosas pagkatapos na heartbreak, isang phoenix pagkatapos ng pagkatalo, isang quote tungkol sa lakas matapos masaktan. Pero tandaan mo, kung hindi pa gumagaling ang mga sugat na iyon, ang tattoo ay hindi closure. Camouflage ito. At ang camouflage ay hindi nagtatanggal ng sakit. Itinatago lang ito hanggang sa muling sumabog sa anyo ng mood swings, attachment issues, o self-sabotage. Maaring ma-inlove ka sa kanyang resilience, sa kanyang apoy, sa kanyang tapang. Pero darating ang panahon na dala mo na rin ang mga multo niya. At tandaan mo, hindi mo siya maliligtas mula sa sugat na siya lang ang makakapagpagaling. Kaya kapag nakita mo ang tattoo, tanungin mo, sining ba ito o baluti? At kung baluti nga, handa ka bang mabahiran ng mga peklat ng digmaang iyon? Panganib 7, isang habang buhay na pagnanasa sa atensyon. Ang tattoo ay isang visual statement. Idinisenyo itong makita, mapansin, at mapag-usapan. At kahit sabihin na marami na, para sa sarili ko lang to, hindi nagsisinungaling ang psikolohiya. Malakas ang ugnayan ng tattoo sa mas mataas na antas ng narcissism at attention-seeking behavior. Sa simula, sitting ito. Kasama mo ang babaeng kinatitig ng lahat. Binabati siya ng mga estranghero. Nagiging sentro siya ng atensyon, at ikaw, ang lalaking nasa tabi niya. Pero habang tumatagal, hindi ito humihina. Lalong lumalakas. Magpo-post siya na mas revealing na mga larawan, manghihingi na mas maraming papuri, hahanap ng validation online. Dahil ang atensyon ang gasolina niya. At ang masakit na katotohanan? Baka hindi kailanman sapat ang atensyon mo. Ang tattoo ay parang permanenteng billboard, nag-anyaya ng tingin, ng papuri, ng tukso. Ang bagay na kinahumalingan na madla sa simula ay maaaring siyang makapagpahina sa lalaki sa dulo. Dahil ang pagnanais na pansin ay hindi lang humihinto sa paghanga, madalas ito ang pintuan ng pagtataksil. Kaya tandaan, kapag nakipag-date ka sa babaeng may tattoo, hindi lang siya ang karelasyon mo. Kasama rin ang audience niya. Panganib 8, isang rebellion laban sa katatagan. Isa sa pinakamalakas na pattern sa psikolohiya ng mga taong may tattoo ay non-conformity, ang pagtangging sumunod sa tradisyonal na pamantayan. Sa simula, nakakaakit ito. Siya ay matapang, palaban, walang takot. Pero sa relasyon,
Madalas itong lumalabas bilang pagtanggi sa commitment, sa compromise, sa structure na kailangan para sa isang matibay na pag-ibig. Para sa kanya, ang mga patakaran at routine ay parang kulungan. Mas gusto niya ang disruption kaysa stability. At ipinapakita ng mga pag-aral na mas mataas ang scores ng mga tattooed women sa deviance at antisocial behavior. Hindi ito nangangahulugang criminal siya, pero malamang na psychologically, mas gusto niyang itulak ang mga limitasyon. Kaakit-akit ito habang ikaw ay nahuhulog sa kanyang whirlwind. Pero kapag nawala ang kilig, mararamdaman mo ang bigat ng presyo. Panganib siyam, ang anino ng pagsisisi. Ang rebelyon ay hindi lang laban sa lipunan, umaabot ito hanggang sa intimidad. Ang isang babaeng nagpatato bilang pahayag ng kalayaan ay maaring hindi kailanman makontento sa mga alituntunin na isang pangmatagalang relasyon. At kapag sinubukan mong patatagin siya, madalas ang kalaban mo ay mismong likas niyang pagkatao. Narito ang hindi komportableng katotohanan. Ipinapakita ng mga pag-aral na mas madalas magsisi sa tattoo ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Sa simula, ang tinta ay parang kapangyarihan, sexy, malaya, mabangis. Pero paglipas ng mga taon, nagiging simbolo ito ng maling desisyon, mga panahong gustong kalimutan, o mga yugto ng buhay na ayaw ng maalala. At dito nagiging delikado para sa iyo. Kung nagsisisi siya sa mga tattoo niya, malaki rin ang posibilidad na magsisi siya sa iba pang desisyon, kabilang ang pagpili niya ng lalaki. Ang ganitong uri ng pagsisisi ay madalas nagbubunga ng kaguluhan, pagkabagot, at pakiramdam na may mas mabuti pa diyan. Ang regret sa tattoo ay palatandaan din ng kawalan ng foresight, kakulangan sa pag-isip na pangmatagalan. Kung hindi niya napag-isipan ang tinta na mananatili habang buhay, paano pa kaya ang isang pangmatagalang relasyon? Makikita mo ito sa mga malilit na bagay. Madalas siyang magbago ng isip, questionin ang sarili, at baguhin ang sarili niyang kasaysayan. Ang dating ipinagmamalaki niya, unti-unting nagiging lihim niyang ikinahihiya. At ang hiya na yan ay hindi natatago, pumapasok ito sa relasyon. Kaya kapag nakipagrelasyon ka sa babaeng may tattoo, tandaan mo, hindi lang tinta ang kasama mo. Kasama mo rin ang bigat ng kanyang pagsisisi. At ang pagsisisi, lason, yan sa pangmatagalang pag-ibig. Panganib 10, mas mataas na posibilidad ng diborsyo. Ayon sa mga pag-aral sa sosyolohiya, mas mataas ang tsansa ng mga babaeng may tattoo na makaranas ng diborsyo o paghihiwalay kumpara sa mga babaeng wala nito. Bakit? Dahil ang mga katangiang kadalasang kaakibat ng tattoo, impulsivity, risk-taking, non-conformity ay kabaliktaran ng mga katangiang kailangan para sa isang pangmatagalang kasal, pasensya, disiplina at sakripisyo. Sa simula, nakakaakit ang rebelde niyang enerhiya, mapusok, maalab, walang takot. Pero kapag dumating na ang responsibilidad ng tunay na relasyon, pera, anak, sakripisyo, katatagan, kadalasan, naglalaban ang isip niya. Para sa isang taong nakasanayang mabuhay ng malaya, ang mga responsibilidad ng pamilya ay maaaring maramdaman na parang kulungan. Dagdag pa rito, kung may hunger siya para sa atensyon, darating ang punto na monogamy ay parang tanikala. Hindi nawawala ang ganitong uhaw sa novelty dahil lang nakasal kayo, madalas, lalo pa itong lumalakas kapag dumating ang routine. Ang tattoo mismo ay hindi direktang sanhi ng diborsyo, pero maaari itong maging marker ng mga ugaling nagpapataas ng panganib. At kung hindi mo ito pansinin, maaari kang mabigla kung kaanong ang apoy na minsan napasiklab ng pag-ibig ninyo ay sharing sisira sa buhay mo pagdating na araw. Panganib 11, walang katapusang drama. Ito na ang huling panganib, at marahil ang pinakamapanganib sa lahat. Ipinapakita ng mga pag-aral na mas mataas ang posibilidad ng mga babaeng may tattoo na mamuhay sa mga siklo ng kaguluhan at drama. Kadalasan, kakibat ng tattoo ang sensation-seeking, aggression, at emotional volatility. Kapag pinagsama mo ang mga ito, makakakuha ka ng taong nabubuhay sa bagyo. Para sa kanya, ang kapayapaan ay nakakabagot. Ang katahimikan ay parang kamatayan. Pero ang drama, iyon ang nagpaparamdam sa kanya na buhay siya. Sa simula, nakakabighani ito. Para kang hinihigop sa whirlwind na matinding damdamin. Alang tigil ang pagte-text, mga halik na parang huling pagkakataon, mga away na parang katapusan ng mundo. Pero habang tumatagal, mapapagod ka. Mabubuhay ka sa eggshells, laging nangangapa kung gigising ka ba sa lambing o galit. Ang drama ang nagiging glue ng relasyon, away, selos, luha, halik, sigaw, tapos makeup sets. Isang roller coaster na unti-unting kumakain sa kaluluwa mo. At ang pinakamasakit, kapag mas sinusubukan mong ayusin ang bagyo, mas lalo niya itong pinapalakas. Dahil para sa kanya, ang drama ay hindi dysfunction. Ito ang oxygen. Ang tattoo ay hindi automatikong patunay ng ganitong ugali. Pero kapag sinabayan ito ng impulsivity, trauma, attention-seeking at aggression, lumilitaw ang malinaw na pattern.
Hindi lang siya nagtataglay ng tinta sa balat, may dala siyang bagyong nakaukit sa kanyang dugo. Ang pangwakas na linya. Ito ang 11 panganib ng pakikipagrelasyon sa babaeng may tattoo, mga pattern na suportado ng pananaliksik at psikolohiya. Impulsivity. Mental health struggles. Attention-seeking. Risky sexual behavior. Aggression. Trauma. Rebellion. Regret. Mas mataas na divorce rate. Walang katapusang drama. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng babaeng may tattoo ay toxic. May mga eksepsyon palagi. Pero ang psikolohiya ay hindi tungkol sa ilang eksepsyon, ito'y tungkol sa mga pattern. At ang mga pattern na ito ay hindi maaaring baliwalain. Ang tattoo ay hindi lang sining. Isa itong signal. Sinasabi nito ang kwento ng risk-taking, instability, at pagnanasang maaaring lumampas sa limitasyon ng relasyon. Ang tinta ay maaaring maganda sa mata, pero sa ilalim nito, maaaring may impulsivity, sakit, o self-destruction. Hindi nasusunog ang mga lalaki dahil itinago ng babae kung sino siya. Nasusunog sila dahil pinili nilang huwag pansinin ang mga palatandaang nasa harap na ng kanilang mga mata. Kaya sa susunod na maakit ka sa isang babaeng may tattoo, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong harapin ang ibig sabihin ng mga tattoo niya? O baka napagkakamalan mo lang ang rebellion bilang compatibility?